Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Napakabilis ng panahon, hindi po ba? Kailan lang ay sinimulan nating tingnan ang kwento ng Ninive at ngayon ay tatapusin na natin ito. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo, sasabihin nila, wasak na ang Ninive. Sino ang magmamalasakit sa kanya? Sino ang aaliw sa kanya? Nakahihigit ka ba sa Tebes? Siya rin naman ay may ilog na nakapalibot gaya ng isang pader, ang ilog Nilo na kanyang tanggulan. Bakit nga ba nasabi ng Panginoon ito? Balikan muna natin kung sino itong si Ninive. Ang sabi ng verse 4, ang Ninive ay katulad ng isang mahalay na babae, mapanukso at puno ng kamandag. Binighani niya ang ibang mga bansa at inalipin ang mga ito. In short, makasalanan po ito. Kaya naman, ang sabi ng verse 5 to 6, sinabi ni Yahweh, makapangyarihan sa lahat, paparusahan kita, Ninive. Huhubaran kita nang makita ka ng ibang mga bansa dahil dito'y mapapahiya ka. Tatabunan kita ng dumi at gagawing hamak. Mandidiri sa iyo ang mga tao. Kung sa chapter 2, ang emphasis ng Panginoon ay para sa mga sundalo na sila ay matatalo sa labanan, dito ang emphasis ng Panginoon ay mapagkukumbaba ang city of Ninive. This reminds us of the principle of 1 Peter chapter 5 verse 5. Sabi po doon, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Ninive walk in pride. Mataas na masyado ang kanilang lipad. Hindi na sila kumikilala sa Panginoon. Ninive is ripe for judgment. Subalit, ang Diyos ay mabuti sapagkat sa kabila ng makasalanang tao, nais pa rin niyang magsisi ang mga ito at sumunod sa Kanya. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sino ang mag-aakalang ang isang makapangyarihang syudad ay maaring bumagsak? Ang Tebes ay isa ring mayaman at makapangyarihang syudad ang nawasak ng tuluyan. The Assyrians in Nineveh knew this well because it was their armies that destroyed Tebes. Ang sabi ni Nahum sa mga Assyrians, tandaan ninyo, kung ano ang ginawa ninyo sa Tebes, ay siya ring mangyayari sa inyo. Ang Ninive ay maraming commanders, generals, shepherds, nobles. Subalit ang lahat ng ito ay magiging walang silbi pagdating ng araw ng paghukom. The sinful and rebellious leadership of Nineveh would be powerless against the judgment of God. Tandaan po natin mga kapatid, gaano man tayo kayaman o makapangyarihan, hindi natin kaya ang Panginoon. Tapos na po ang ating series na The Terrible Wrath of God. Bukas, sisimulan naman natin ang ating interesting at bagong series na Fountain of Joy. Huwag po kayong mawawala, and God bless us all.